Hi guys! Welcome back to our channel. So for today's vlog, i-discuss natin kung paano at kailan malalaman na pwede nang ipastad ang ating fur babies. So this will be a documentary journey ito ni Zoe. So si Zoe, kung napapanood nyo yung mga videos namin, so yung ngayong buwan, nagkaroon na siya ng kanyang second menstruation. So, let's start. So, tips kailan pwede ipastad ang ating mga fur babies. So, first, as much as possible, dapat alam natin or monitored if kailan ang first menstruation or regla ng ating mga aso. Pero, if hindi natin ito na-monitor, better if magpa-vaginal smear natin sila to check if nasa peak na ng estrus or standing heat yung ating mga fur babies. Kasi some dogs, matagal yung peak ng estrus nila or yung standing heat. Like, 7th day ng kanilang menstruation, pumapalo na yung kanilang heat. Yung iba naman, sa kanilang ika-10th day. Kaya hinihintay yung peak ng kanilang standing heat kasi yan na yung state na ovulated na siya. Ibig sabihin, mas receptive na once mastad. So, may mga option tayo para pag pumunta tayo sa vet, pwede nating sabihin yung mga test na to na pwede natin ipagawa sa kanila. First is the vaginal smear and the second one is the progesterone test. So, dyan malalaman na natin kung pwede na ba natin silang ipasampa or ipastad. Kung estimate lang naman natin yung days ng period, may mga possibilities po kasi na hindi natin masaktuhan yung peak heat ng ating mga dogs. So, yun nga, katulad ng sabi ko kanina, merong mga dogs na 1 week lang ng menstruation, yung iba naman po is tumatagal ng 2 weeks. So, kung medyo kapos tayo sa budget para ipatest si ating fur babies, meron din naman po tayong mga possible ways para ma-check natin kung standing heat na ba or estrus na ba ang ating mga fur babies. So first, i-check po natin yung kanilang vaginal discharge. So if nasa standing heat, pwede na sampahan si doggo natin. Mapapansin natin na hindi na ganun kapula or hindi na yung totally talagang red na red yung dugo na lumalabas sa kanya or yung vaginal discharge niya. Kapag po standing heat na ni fur baby natin, dapat pinkish or clear na yung kanilang vaginal discharge. That means pwede na po silang masampahan. Second tip, kapag kinapa po natin yung kanilang vulva, medyo soft at hindi na ito namamaga. Normally kasi kapag meron silang menstruation, yung mga vulva po nila is namamaga. So, once na kinapa nyo ito at minasage nyo at soft na, that means po nasa standing heat na po ang ating dog at pwede na po natin silang pasampahan. Third po, kapag kinapa mo naman at minasage ang kanilang vulva, kusa niyang hinahawi yung kanyang buntot. Meaning, nasa standing heat na rin po siya nun at pwede nang masampahan. Pang-fourth naman po is pag merong lalaki kayong aso at trinay ng doggo na yun na amuyin ng kanyang vulva, once na magalit ang ating female dog, that means hindi pa po niya standing heat. Kapag po nagalit siya, naging aggressive, tapos inupo niya po yung kanyang puwet, ibig sabihin po hindi pa po siya pwedeng masampahan. It means hindi pa po niya heat. Pero once po na kapag pinaamoy ninyo ang kanyang vulva sa male dog at hindi na siya agresibo, at yun nga, kusa niyang hinahawi yung kanyang buntot, that means po nasa standing heat na siya or pwede na po siyang mastad o masampahan. So, yun po yung mga possible nating gawin once na hindi po natin fully monitored or hindi natin nabilang kung kailan yung first menstruation ng ating aso. So, pagdating kay Zoe, si Zoe kasi nagkaroon siya nung December 14. So, hindi pala December 14, December 4. So, December 4 nagkaroon siya
And yung kanyang 10th day, doon na po namin nakita yung mga signs. Yun nga po yung mga sinabi ko, yung 4 signs na yun. And meron kaming male dog na yun po ang kanyang naging partner. So, yung male dog na po na yun, ang naging process po ng kanilang stud is 3 beses po silang pinagsampa. So, unang araw, kung makikita nyo sa video, unang araw, meron po kaming shooter kasi since si Zoe is first time po niyang may stud, same din po dun sa aming male na dog, first time niya lang din pong makakasampa. So, meron po kaming shooter sa first stud nila, and then dun sa pangalawang stud, ganun din. So, hindi po yun sunod-sunod na araw ha. Magkakaano po yun, magkaka-alternate. So, ayan, parang pinapasabik po yung mga aso. Hindi po yung magkasunod na araw po namin silang pinastud. And dun sa third po, yung pinaka-last, ayun po, dun na po, yung kusa na po nilang, kusa na pong nakaya ng male dog na sumampa talaga at mag-lock silang dalawa ni Zoe. So, ayan. So, kung mapapansin nyo, yung pinaka-last po nilang stud is nag-last ng 30 to 40 minutes. So, yun. Tips lang po ulit. Once po na matapos yung mga sessions, stud sessions, always po nating bubuhatin si female dog. Tapos, iaangat po natin yung kanyang vulva para po hindi po matatapon yung semilya nung male dog dun sa kanyang vulva. Para po ma-sure po natin na possible na mabubuntis po ang ating dogs. So, isa rin po sa mga tanong is kung pwede po ba na mapaliguan si female dog after pong ma-stud. Ang sagot po dun is pwede naman po as long as hindi po stress masyado ang inyong dog. Mapapansin nyo naman po yan sa inyong fur babies. Kung siya po ay na-stress sa mga sessions, pwede naman pong hindi nyo na po sila muna paliguan. Pero kung gusto nyo po talaga silang paliguan, pwede naman po. Sa case po ni Zoe, pinaliguan po namin siya at pinag-groom bago po mag-start yung kanyang stud session. So, pinagupitan po namin siya, pinatrim namin para rin po mag-clear yung sa kanyang vulva area. So, para malinis. At para rin po, fresh po siya once po na ginawa na po yung kanyang stud sessions. So, yun po. After po nung 3 sessions ng stud, yung pinaka-first stud session po, dun po tayo mag-i-start ng bilang ng 65 days. Within that 65 days, dun pa lang po natin malalaman kung nag-conceive ba or nabuntis ba ang ating female dog. So, as of now, nasa monitoring stage pa po kami. Simula po nung first stud ni Zoe at ni Winter, which is yung aming male dog, noong December 14. Yun yung pinaka-first nila. So, ayan. So, sana po yung mga susunod pong video ay panoorin nyo po dahil i-update po namin kayo kung naging matagumpay po yung kanilang stud, yung kanyang pagsampa, kung mabubuntis po ba si Zoe. So, kaya ko siya tinawag na documentary kasi yung journey nung first, ayan, yung lahat ng first ni Zoe, first niyang nagkaroon ng menstruation, second menstruation, first session ng stud, at kung possible, or kung mabubuntis siya after nung 65 days, ayan. So, ida-document natin yan lahat. Ayan. So, maraming salamat po sa panonood ninyo na aming vlog. Again, maraming salamat po sa mga nagsusubscribe, sa mga nagko-comment sa mga videos namin. At maraming salamat din po sa inyong pag-support sa aming channel. Hanggang sa muli po. Bye!